There, and here. So, our Bible verse for today is all about Proverbs 29:18, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but bless he who keeps the law. So, sa Tagalog, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang mga taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Yung Bible verse po natin is gustong ihayag sa atin that without vision, we will perish. Without visions, we are lost. So, mahalaga po ano yung vision ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. We are totally lost kasi gagawin lang natin kung ano yung gusto natin gawin sa buhay. Yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin sa panandaliang panahon. Tayo po ay parang mga ligaw na tupa na walang nag-guide sa atin. Lalo na kapag sinunod mo yung puso mo lang, kapag sinunod mo yung emotion mo lang, most of the time, mas napapahamak tayo. So, without vision, we are lost. God guidance makes way for a blessed life. Gusto mo bang mabuhay ng may pagpapala? Siyempre, pagpapalain po tayo ng Panginoong Diyos kung tayo po ay nasa Kanya. Apart from God, there is no blessing. Kaya po sabi nga sa kautusan, mapalad ang sumusunod sa kautusan. Bless he who keeps the law. Yung law pala dito ay yung kautusan sa Bible. Ito po yung gabay natin. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang vision sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Hindi pwede na may pagpapadala ang Diyos sa iyo sa isang bagay o anumang bagay na papagawa niya sa iyo. Pero sumusuway ka sa Kanya. Kung merong destination ang Diyos sa iyo, may purpose yun. May vision ang Diyos sa iyo. At sasabayan yon ng kautusan. Tayo ay susunod sa kautusan para makarating tayo kung saan tayo paparoon sa mga bagay na gustong ng Diyos na patunguhan natin. Yung gabay ng ating Panginoon Diyos, ang kautusan ng Diyos, yan ang gagabay po sa atin. Close relationship to God leads to clarity and purpose. Are you lost? Naliligaw ka ba ngayon? Di ba natin kayang makita ano ang plano ng Diyos sa atin? Kung tayo ay dinadala ng Diyos, kung saan man niya gusto, di ba natin kayang maramdaman yon o makita yon? So, hindi rin natin kayang maramdaman yung pangungusap ng Diyos or naririnig man lang kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya dapat we have a close relationship to our God. And that leads into clarity and purpose. At ito po yung paano mangyayari dun. So, dapat nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pag binabasa mo yung Bible, nangungusap talaga sa'yo yung Diyos. Very intimate yung panalangin mo sa Kanya. Like, kung paano mo kausapin yung kaibigan mo, yung family mo, yung asawa mo, yung bonding na meron ka sa kanila, dapat mas pa sa ating Panginoon Diyos. Magkakaroon tayo kasi ng kalinawagan kung saan tayo gustong dalhin ng ating Panginoon. Makikita natin kung ano yung purpose ng life natin at layunin ng Diyos sa buhay natin. We don't have to create our own purpose. Pag close ka sa Panginoong Diyos, ramdam mo na, alam mo na sa sarili mo kung ano yung purpose mo. Seek God's visions for your life. Hanapin po natin yung vision po ni God sa buhay natin. Yung vision po ni Lord sa buhay natin. Hinahanap po talaga yun. Ipinapanalangin po talaga yun. Kumbaga parang, Lord, ano po ba yung nakikita mo sa akin? Ano po ba yung
gusto mong tahakin ko, tulungan mo po ako kasi na makita yon, kasi hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung anong plano na dapat kong gawin. So, humihingi po ako ng guidance po sa inyo na tulungan akong malaman yon. Lord, ikaw lang yung nakakaalam at ikaw din yung may dahilan kung bakit nandito ako sa mundo. So, si Lord ang dahilan bakit ka nakikinig right now or bakit nagde-devotion ka right now. Dahil or si God din yung dahilan kung bakit ka gumigising everyday. Bakit buhay ka pa. Ganon. May plano po sa atin yung Panginoon Diyos and we need to seek that. Seek wisdoms from God's Word. Napakahalaga po nito. Kasi possible we're asking for the visions ng ating Panginoon. Pero, kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible, malabo pong mangyayari yun. Walang clarity mangyayari doon. So, ang Bible po kasi sabi nga law. So, ang law, itinutuwid ka, itinatama ka. Actually, nasasala yung totoong kagustuhan ng Diyos para sa atin at sa sarili nating kagustuhan. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, minsan kasi nadadaya ng emotion yung nararamdaman natin na akala natin nangungusap na pala yung Diyos sa atin, yung pala emotion lang natin yun. Kaya kailangan po talaga yung salita ng Diyos kasi yun yung stable yun eh. Yun yung pwede maging guidance natin. Yung salita ng Diyos ang sasala ng emotion po natin. So, wag mong ihiwalay ang pagdadala sa iyo ng Panginoon sa kanyang kautusan. Seek directions for your Christian's journey. Yung paghahanap natin ng direksyon, it doesn't stop. Lagi pong merong direction. Laging merong crossroad, laging merong intersections, lagi tayong may pagdadaanan na ganun sa buhay natin. Lagi mong tatanungin si Lord, kaliwa ba, kanan, diretso ba, atras po ba ako, ano po ba? So, we always seek directions from God. Today, gawin mo, magdesisyon tayo. Today, na meron tayong tamang direksyon. Kasi may mga sanga-sangang direksyon sa buhay natin na pwede tayong maligaw. Para hindi po tayo mapahamak, let's seek God directions from to our life. Minsan kasi meron tayong mga 3 o 5 options. Magaganda naman yung mga options natin, pero tatandaan po natin the best options po is God's directions sa buhay natin. So, please be directed by our God. And I hope this Bible verse will help you. Thank you again, and God bless everyone.